Binigyan ako ng aking ama ng isang passbook na may 25 milyong piso bilang regalo sa kasal at panigurado sa buhay. Lihim kong inilipat ang lahat ng pera. At iniwan lamang ang passbook na halos walang laman. Hindi ko inaasahan na palihim na kukunin ng aking asawa ang passbook para ibili ng mamahaling kotse ang kanyang kapatid. Nang subukan niyang gamitin ito, namutla siya sa pagkabigla. Ang mga huling buwan ng taon sa Maynila ay laging may dalang kakaibang lamig, isang paalala na papalapit na ang Kapaskuhan. Ang simoy ng hangin ay tila yumayakap sa mga lumang puno ng nara sa kahabaan ng mga kalsada. Ganito rin ang pakiramdam ko sa mga huling araw ko sa bahay na ito. Ang tahanan kung saan ako lumaki, sa init ng pagmamahal ng aking ina, at sa mahigpit, ngunit mapagkalingang pag-aaruga ng aking ama. 3 araw na lang at opisyal na akong lilipat sa bahay ng aking mapapangasawa. Papasok ako sa isang bagong yugto ng buhay kasama si Paulo, ang lalaking pinaglaanan ko ng 3 taon ng aking kabataan upang makilala at mahalin. Nang gabing iyon, habang maagang natulog ang aking ina, para paghandaan ang mga seremonya kinabukasan, tinawag ako ni Itay sa kanyang silid-aralan. Ang silid ay may amoy ng mga lumang papel, kahoy, at ng matapang na barakong kape, na madalas niyang hihigupin tuwing may malalim siyang pinag-iisipan. Ang aking ama ay isang retiradong propesor sa unibersidad. Ang buong buhay niya ay nakaugnay sa mga salita at sa mga prinsipyong moral. Nakaupo siya roon. Ang kanyang medyo payat na anino ay nasisinaga ng mainit na dilaw na ilaw mula sa kanyang lampara. Ang kanyang mga matay nakatago sa likod ng salamin sa pagbasa, at nakatingin sa akin na may pagmamahal na mahirap isalin sa salita. Inabot niya sa akin ang isang tasa ng mainit na kape. Ang manipis na usok ay umakyat at naglaho sa hangin. Pagkatapos, binuksan niya ang kahon ng kanyang mesa. Kinuha ang isang berdeng passbook na maingat na nakabalot sa isang maliit na plastik. Hinawakan ni Itay ang aking kamay at inilagay doon ang passbook. Ang lamig ng papel at ang init mula sa palad ng aking ama ay nagsanib, at naramdaman ko ang pagkirot sa aking puso. Akmang tatanggi ako dahil alam kong ito ang lahat ng kanilang naipon. Ang bayad mula sa lupang naibenta at ang kanilang pensiyon. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamay upang pigilan ako. Althea, anak, ikaw ang kaisa-isa naming anak na babae at ang pinakamalaking karangalan na natamo ko sa aking buhay. Alam kong magaling ka, isa kang arkitekto, kaya mong kumita ng sarili mong pera at hindi mo kailanman gugustuhing umasa sa iba. Ngunit ang buhay ng isang babae ay parang isang bangka sa malawak na karagatan. Kapag tahimik ang dagat, walang problema. Ngunit kapag dumating ang mga alon, doon mo malalaman kung nasaan ang ligtas na daungan. Ang 25 milyong piso na ito ay hindi para bilhin mo ang iyong kayabangan at hindi rin para maliitin mo ang pamilya ng iyong asawa. Hindi ko hinuhusgahan ang tao sa panlabas na anyo lamang. Si Paulo ay isang mabuting lalaki, ngunit ang kanyang pamilya, nakikita kong maraming komplikasyon. Ang puso ng tao ang pinakamahirap hulaan sa mundo. Kapag matamis ang pagsasama, lahat ng pangako ay maganda. Kapag nawala na ang pagmamahal, kayang magbago ng tao dahil sa pera. Itatak mo ito sa isip mo. Itago mo ang passbook na ito bilang sarili mong yaman. Huwag mong sabihin kay Paulo, at lalong huwag mong ipaalam sa kanyang pamilya ang tungkol dito. Kung magiging payapa ang iyong buhay, ituring mo itong ipon para sa iyong mga anak sa hinaharap. Ngunit kung sakaling magkaroon ng problema, maaari kang umalis sa bahay na iyon, nang taas noo, nang hindi nag-aalala sa pagkain, sa pera, o sa awa ng sinuman. Tumingin ako kay Itay, at biglang lumabo ang aking paningin, dahil sa luha. Napagtanto kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal. Hindi niya ako tinuruan kung paano man lamang. Tinuruan niya ako kung paano protektahan ang sarili, kung paano panatilihin ang aking dignidad sa isang lipunan, kung saan ang material na bagay ay nagiging mas mahalaga, at ang pagmamahal sa kapwa ay minsan nagiging mura. Naiintindihan ko na sa mata ni Itay
mananatili akong isang maliit na bata na kailangang protektahan. Kahit gaano pa ako katanda, o kahit anong tagumpay pa ang aking makamit, ang pag-iingat na ito ni Itay ay hindi pagiging makasarili, kundi isang malawak na pananaw ng isang taong halos tapos na sa kanyang paglalakbay sa buhay. Na natikman na ang lahat ng pait at tamis ng mundo. Dahan-dahan akong tumango. Niyakap ang passbook na parang isang pangako sa aking ama. Nangako akong mamumuhay ng maligaya. Ngunit nangako rin akong hinding-hindi ko hahayaang malagay ako sa alanganin dahil sa pagiging inosente sa pagkatao ng iba. Ang mga bilin ni Itay ay bumagabag sa akin buong gabi, kaya hindi ako makatulog. Nakahiga akong nakatingin sa kisame. Inaalala ang bawat mukha sa pamilya ni Paulo. Mula sa kanyang ina, na laging sinasabi kung gaano ako kasuwerte na napangasawa ko ang kanyang anak, hanggang sa kanyang kapatid na si Katrina, na laging tumitingin sa akin na may mapanuring mata. Hindi ako mapaghinala, ngunit ang aking propesyon bilang arkitekto ay laging nangangailangan ng katumpakan at pag-iintindi sa mga panganib. Kaya hindi ko maaring balewalain ang babala ni Itay. Nagpasya akong sundin ang kanyang payo, ngunit sa isang mas masinsinan at mas lihim na paraan upang masigurado ang kaligtasan ng regalong ito. Kinabukasan ng umaga, habang abala si Paulo sa pagsundo sa kanyang mga kaibigan sa airport, nagpaalam ako sa pamilya para sa isang personal na lakad at dumaan ako sa bangko. Ang malamig na hangin mula sa aircon at ang tunog ng makinang nagbibilang ng pera ay nagbigay sa akin ng kaunting kapayapaan. Sinabi ko sa teller na nawala ko ang aking passbook, kaya humiling ako ng panibagong kopya. Matapos makuha ang bagong passbook, ipina-withdraw ko ang lahat ng 25 milyong piso at inilipat sa isang bagong personal na account na kabubukas ko lang. Ito ay isang ganap na hiwalay na account, hindi nakaugnay sa anumang karaniwang bank card ko, at ako lang ang nakakaalam ng password. Matapos ang lahat ng proseso, nag-iwan lamang ako ng eksaktong 1,000 piso sa lumang account. Tumingin sa akin ang teller, na may pagtataka, ngunit ngumiti lang ako. Ang lumang passbook na itinago ko sa bahay ay hindi na-update ng makina ng bangko. Nakasulat pa rin doon ang 25 milyon. At may selyo pa. Ngunit ang totoong balanse sa sistema ay isa na lamang simbolikong halaga. Ginawa ko ito hindi para manlinlang, kundi para lumikha ng isang perpektong panakip. Isang kamuflahe para sa daan palabas na maingat na inihanda ng aking ama. Pag-uwi, tahimik akong umakyat sa bodega kung saan nakatago ang mga lumang gamit ng pamilya na bihirang galawin. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy, na karaniwan sa mga lumang bodega sa Pilipinas, ay bumalot sa akin. Nakita ko ang isang lumang baul, ang uri ng baul na ginagamit noon ng aking mga magulang para itago ang mga kumot at mga alaala mula sa kanilang kabataan. Maingat kong isinuksok ang passbook sa pagitan ng makakapal na kumot na amoy albatros at isinara ang baul ng mahigpit. Sinabi ko sa aking sarili na sanay ito na ang maging permanenteng tahanan ng passbook na ito. Sanay maging matatag ang aking pagsasama sa paraang hindi ko na kailanman kakailanganing hawakan ito para iligtas ang aking buhay. Bumaba ako ng hagdan. Pinagpaga ng alikabok sa aking damit. At biglang gumaan ang aking pakiramdam. Na para bang nabunutan ako ng isang malaking tinik sa dibdib. Noong gabing iyon, dumating si Paulo para sa hapunan. Masaya pa rin siya, maalaga, at kinukuhanan ako ng pagkain habang nangangako ng isang magandang kinabukasan. Habang tinitingnan ko siya, nakaramdam ako ng kaunting kirot sa aking puso nang maisip ko ang aking pag-iingat. Naisip ko kung masyado ba akong nagiging grabe? Kung kulang ba ang tiwala ko sa lalaking malapit ko ng pakasalan? Ngunit biglang pumasok sa isip ko ang imahe ng aking ama na may nag-aalalang mga mata at mas naging matatag ako sa aking desisyon. Sa buhay na ito, mas mabuti nang maging handa ka sa isang bagay na hindi mo gagamitin kaysa sa kailanganin mo ito at wala kang magamit. Ang pag-ibig ay isang bagay, ngunit ang realidad ng buhay ay ibang kuwento at kailangan kong maging sapat na matalino para protektahan ang aking sarili bago umasa sa proteksyon ng iba. Sa wakas, dumating ang araw ng kasal. Isang araw na puno ng mga bulaklak,
at magagandang pagbati. Suot ko ang puting damit pangkasal na ako mismo ang nagdisenyo. Hawak ang isang bouquet ng puting lily of the valley. Pumasok ako sa simbahan sa saliw ng malamyos na musika. Napakakisig ni Paulo sa kanyang itim na suit. Hinawakan niya ang aking kamay. Binigyan ako ng isang matamis na halik sa harap ng daan-daang bisita. Ang magkabilang pamilya ay mukhang masaya. Kahit pilit itinatago ni Itay ang kanyang emosyon, nakita kong namumuo ang luha sa kanyang mga mata nang iabot niya ang aking kamay kay Paulo. Ang kasal ay ginanap sa isang marangyang hotel. Lahat ay perpekto na parang nasa isang romantikong pelikula. Ngunit sa gitna ng mga ngiti at pagbati, nagsimula akong makapansin ng mga hindi magandang senyales mula sa pamilya ng aking asawa. Si Ginang Cora, ang aking biyenan, ay nakasuot ng mamahaling pulang bestida at ang kanyang leeg at kamay ay puno ng mga kumikinang na alahas na para bang ipinagmamalaki ang yaman ng kanilang pamilya. Naglibot siya sa bawat mesa. Walang tigil na ipinagmamalaki na ang kanyang manugang ay mula sa isang marangyang pamilya, isang magaling na arkitekto at nag-iisang anak, kaya't ang yaman nito ay tiyak na mapupunta sa kanila. Ang mga salitang iyon ay nakarating sa aking pandinig at hindi ako naging komportable. Tila sa kanyang mga mata, hindi ako isang bagong miyembro ng pamilya, kundi isang magandang puhunan na iniuwi ng kanyang anak. Katabi niya si Katrina, ang aking hipag na nasa early 20s pa lamang ngunit mukhang sanay na sa material na bagay. Tinititigan ni Katrina ang diamanteng hikaw na regalo sa akin ng aking mga magulang. Pagkatapos ay may ibinulong siya sa kanyang ina, na nagpangiti sa kanilang dalawa, na puno ng kalkulasyon. Pagkatapos ng reception, umuwi kami sa aming bagong bahay na regalo ng aking mga magulang. Mukhang pagod si Paulo, ngunit masigla pa ring binibilang ang mga perang regalo mula sa aming mga kaibigan. Tahimik akong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga kalsada ng Maynila sa gabi na may mabigat na pakiramdam. Ang realidad ng buhay may asawa ay hindi nagsisimula sa mga romantikong bulong, kundi sa mga bayarin, mga komplikadong relasyon, at sa mga inaasahan mula sa pamilya ng asawa. Sa unang araw ko pa lang bilang manugang, naramdaman ko na ang bigat ng pagiging mismatched sa estado na madalas nilang banggitin. Ang pamilya ko, bagamat may kaya, ay namumuhay ng simple at pribado. Samantalang ang pamilya ni Paulo ay tila itinuturing ang kayamanan bilang isang palamuti na ipinagyayabang sa mundo. Sa mga sumunod na araw, madalas nang bumisita ang aking biyenan sa aming bagong bahay. Palagi niyang kasama si Katrina. Hindi sila dumadalaw para tulungan akong mag-ayos ng bahay o turuan ako kung paano mamahala, kundi para magmasid at magkomento sa mga mamahaling gamit na ipinundar ng aking mga magulang para sa akin. Madalas ipaalala ni Ginang Cora kung gaano sila naghirap para mapalaki si Paulo at may pahiwatig na ngayong may magaling na asawa at magandang bahay na si Paulo, kailangan niyang magpasalamat at suklian ang kanyang mga magulang at kapatid. Nakaupo lang si Paulo, tumatango ng sunod-sunuran. Paminsan-minsan ay titingnan niya ako na may nagmamakaawang mga mata, na para bang sinasabing, "Huwag akong umimik." Nagsimula kong mapagtanto na ang makintab na panlabas ng aming pagsasama ay unti-unti nang natutuklap, inilalantad ang mga lamat ng kasakiman at pagkamakasarili. At sa mga sandaling ito, mas lalo kong pinasalamatan ng aking ama para sa daan palabas na lihim niyang ibinigay sa akin. Hindi pa kami 2 buwang kasal, ngunit nagsimula ko nang maramdaman na ang presensya ni Katrina, ang aking hipag, ay parang isang pabigat na hindi ko inaasahan. Madalas siyang pumupunta sa bahay namin kapag hindi pa umuuwi si Paulo, at sa bawat pagbisita niya, ginagawa niyang lugar ng pagpapakitang gilas ang aking sala. Isang Martes ng hapon, habang abala ako sa pagguhit ng disenyo para sa isang proyekto ng villa, sunod-sunod na tumunog ang doorbell, na pumutol sa aking konsentrasyon. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Katrina, may dalang sandamakmak na paper bags mula sa mga fashion boutiques. Kahit makapal ang kanyang makeup, hindi maitago ang pagod sa kanyang mukha matapos ang isang araw ng pamamasyal. "Ate Althea,"
Tingnan mo to. Bagay ba sa akin? Ikaw ay arkitekto. Siguradong mas maganda ang taste mo kaysa sa mga kaibigan ko. Sabi ni Katrina, habang walang pakundangang pumasok sa aking kwarto. Inilapag ang mga paper bags sa aking malinis na puting kama. Sinimulan niyang halungkatin ang aking vanity table. Kinuha ang mga mamahaling pabango at sinubukan. Pagkatapos ay tumingin sa aking mga handbag na nakadisplay sa salamin na may nananabik na mga mata. Ang dami mong magagandang gamit, ate. Pero hindi mo naman masyadong ginagamit. Sayang naman. Pwede ko bang hiramin yung itim na Chanel bag mo? May party akong pupuntahan sa weekend, kasama ang boyfriend ko. Kailangan ko yan para mas gumanda ang dating ko. Ngumiti ako ng bahagya. Sinubukan kong panatilihin ang aking kalmado. At sinabing ang bag na iyon ay regalo sa akin ng aking mga magulang noong graduation ko, kaya't ayaw kong ipahiram basta-basta. Agad nagbago ang mukha ni Katrina. Ngumuso siya at may ibinulong tungkol sa pagiging madamot kahit pamilya naman kami. Pagkatapos, walang paalam na binuksan ang drawer ng aking vanity. Kinuha ang isang bago kong Dior lipstick at ipinahid sa kanyang labi nang walang pahintulot. Ang pagiging at home niya sa paraang sobra-sobra ay nagdulot sa akin ng hindi maipaliwanag na inis. Hindi lang gamit ang hinihiram ni Katrina. Tila sinusubukan niyang angkinin ang aking espasyo. Itinuturing ang lahat ng gamit ko bilang pag-aari ng kanyang pamilya. May mga araw na dadalaw siya at basta na lang o-order ng pagkain. At ako ang pinagbabayad dahil nakalimutan daw niya ang kanyang wallet. O ate, mayaman ka naman. Barya lang to sayo. Kapag nalaman ni Paulo, tatawa lang siya. Sabi niya, bata pa yan. Isip bata pa. Bilang ate, pagbigyan mo na lang para walang gulo. Pero alam kong, ang pagpaparaya ko ay hindi nagtuturo sa kanya ng leksyon. Sa halip, mas lalo siyang lumalampas sa linya. Itinuturing niyang karapatan ang paghingi sa akin. Nagsimula na akong mapagod sa bawat pagbisita ni Katrina. Dahil sa likod ng bawat matamis na salita ay may bagong hiling, isang bagong bagay na gusto niyang makuha para matustusan ang kanyang magastos na pamumuhay nang hindi nagtatrabaho. Ang aking pagsasama ay hindi lang ginugulo ng aking hipag, kundi pati na rin ng mga hindi inaasahang tawag mula kay Ginang Cora, ang aking biyenan. Madalas siyang tumawag kay Paulo sa kalagitnaan ng gabi. Kapag patay na ang ilaw, at handa na kaming matulog. At bawat tawag ay tumatagal ng halos 1 oras. Puno ng mga daing at paghihirap. Sa mga siwang ng katahimikan sa silid, naririnig ko ang boses ni Ginang Cora sa kabilang linya. Minsan ay humihikbi tungkol sa kanyang pananakit ng likod. Minsan ay nagrereklamo sa pagtaas ng presyo ng bilihin na hindi na raw sapat ang kanilang pensiyon. Ngunit ang laging punto ng bawat kwento ay si Katrina. Ang kanyang paboritong anak ay nangangailangan ng pera para sa English class. Kailangan ng bagong damit para sa interview. O simpleng kailangan ng pera para bayaran ng utang sa mga branded na gamit na nabili niya. Paolo, anak, ikaw ang panganay. Ikaw lang ang inaasahan namin ng kapatid mo. Tingnan mo kung paano mo matutulungan ang kapatid mo. Naaawa ako sa kanya na laging lumang damit ang sinusuot kapag kasama ang mga kaibigan niya. Ang boses ni Ginang Cora ay puno ng paghihirap na para bang si Katrina ay nasa isang napakahirap na sitwasyon. Si Paulo, nakasandal sa headboard, nakakunot ang noo sa stress. Ginulo niya ang kanyang buhok at bumuntong hininga. Sige po, Nay. Titingnan ko po ang account ko kung magkano pa ang natira. Bukas po, padadalhan ko kayo para kay Katrina. Pagkatapos ng tawag, naging mabigat ang hangin sa kwarto. Kaya kong marinig ang mabilis na tibok ng aking puso dahil sa pagkadismaya. Tumingin sa akin si Paulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng paumanhin ngunit mayroon ding hindi nakikitang hiling. Hinawakan niya ang aking kamay at marahang nagsalita. Althea, tingnan mo kung may extra tayo ngayong buwan. Kababayad ko lang ng insurance ng buong pamilya, kaya wala na masyadong laman ang account ko. Pahiram muna ng pera para mapadalhan ko si nanay para kay Katrina.
Hindi mababa ang sahod ni Paulo. Ngunit halos kalahati nito ay ipinapadala niya sa kanyang ina buwan-buwan. At ngayon, gusto pa niyang gamitin ang sahod ko para suportahan ang magastos na pamumuhay ng kanyang kapatid. Dahan-dahan kong ipinaalala sa kanya na kailangan naming mag-ipon para sa aming planong magkaanak at para bayaran ang mga maliliit na utang sa pagbili ng gamit sa bahay. Ngunit agad nagbago ang ugali ni Paulo. Sinabi niyang masyado raw akong istrikto sa pera. Sinumbatan niya akong malaki raw ang kinikita ko bilang arkitekto, pero nagiging maramot sa pamilya, na mas pinapahalagahan ko ang pera kaysa sa relasyon ng magkapatid. Ang mga ganitong pag-aaway ay lalong dumalas, na nagdulot ng lamat sa aming relasyon. Napagtanto ko na ginagamit ni Ginang Cora ang pagiging ina at ang responsibilidad ni Paulo bilang panganay para unti-unting ubusin ang lakas at pera ng kanyang anak, na sa totoo lang ay hindi direktang kinukuha mula sa akin. Sa tuwing tumutunog ang telepono sa kalagitnaan ng gabi, kinikilabutan ako, na para bang nakatira ako sa isang bahay na ang mga pader ay unti-unting nagsasara, pumapalibot sa akin ng mga hiling at pagkukunwari ng mga taong sinubukan kong ituring na pamilya. Ang kasukdulan ng tensyon ay nangyari sa isang hapunan sa bahay ng aking biyanan, kung saan kumpleto ang pamilya para sa isang tila marangal na dahilan, ang pagdiriwang ng kaarawan ng lolo ni Paulo. Ngunit pagkatapos mailapag ang huling putahe, ang peking init ng pagsasama ay biglang nasira ng direktang hiling ni Ginang Cora. Tumingin siya sa akin, kumuha ng isang piraso ng manok at inilagay sa aking plato at nagsimula sa isang malumanay ngunit makapangyarihang tono. Althea, narinig ko kay Paulo na may sarili kang ipon bago pa kayo ikasal, tama ba? Si Katrina, dalaga na, magsisimula na sa isang malaking kumpanya, sabi niya. Nakakahiya raw kung magmomotor lang siya papasok sa trabaho, lalo na't ang boyfriend niya ay galing sa mayaman na pamilya. Pinag-usapan na namin ni Paulo. Baka pwede mong kunin ang konting ipon mo para ibili siya ng magandang kotse para naman kagalang-galang ang pamilya natin. Natigilan ako sa kanyang prangkang hiling. Ang kanin sa aking bibig ay biglang pumait. Tumingin ako kay Paolo. Umaasang sasabihin niya ang tama. Ngunit nakayuko lang siya sa kanyang plato. Bahagyang tumango bilang pagsang-ayon sa kanyang ina, na parang isang sunod-sunurang ugali. Si Katrina, na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, ay may kumikinang na mga mata dahil sa pag-asa. Nagdagdag pa siya ng ilang pambobola. Ate Althea, tulungan mo na ako. Kapag nagkatrabaho na ako at kumita, babayaran kita agad. Ang mga babae ngayon, kapag may kotse, mas nirerespeto. At ikaw, sikat na arkitekto, kung may hipag kang nakamagandang kotse, ikaw din ang aangat, di ba? Natahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Naghihintay ng isang tango para makumpleto ang kanilang planong pagmimina na matagal na nilang inihanda. Naramdaman ko ang panginginig sa aking kalooban. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit, sa harap ng kawalang hiyaan ng mga taong nakaupo roon. Huminga ako ng malalim, inilapag ang aking mga kubyertos ng maayos, at dahan-dahang sumagot, Nay. Ang ipon ko po ay para sa mga mahahalagang bagay, para sa aming maliit na pamilya, at para rin po sa pag-aalaga sa aking mga magulang, kapag tumanda na sila. Bata pa po si Katrina. Kung gusto niya ng magandang kotse, dapat siyang magsikap sa trabaho para mabili ito. O kung gusto ninyong bilhan siya, dapat po ay gamitin ninyo ang pera ng inyong pamilya. Hindi ko po maaaring gamitin ang pinaghirapan kong pera para bilhin ang isang luho na hindi naman kailangan para sa kanya. Pagkatapos kong magsalita, biglang hinampas ni Ginang Cora ang mesa. Namula ang kanyang mukha sa galit. Nagsimula siyang sumigaw at murahin ako. Tinawag akong makasariling manugang na hindi iniisip ang pamilya ng asawa, na iniipit lang ang pera para sa sarili. Doon lang tumingala si Paulo. Hindi para protektahan ako, kundi para sisihin ako. Althea, bakit ganyan ka makipag-usap kay nanay? Ilang milyon lang yan, hindi naman malaking bagay sa'yo. Bakit mo pa pinapahirapan si nanay at si Katrina? Nakakahiya ka. Nagtapos ang hapunan sa gulo at masasakit na salita. Tumayo ako at nagpaalam na uuwi.
Taas noo kahit dumudugo ang aking puso. Paglabas ko sa bahay na iyon, nakita ko ang malawak ngunit malungkot na kalangitan ng Maynila. Bigla kong naalala ang passbook na may 25 milyong piso na nakatago sa baul sa aming bodega. Ang daan palabas na regalo ng aking ama ay ngayon isang malakas na paalala ng katinuan na dapat kong taglayin. Alam kong nagsisimula pa lang ang laban na ito at ang mga taong tinatawag kong pamilya ng aking asawa ay hindi ako tinitingnan bilang isang tao, kundi bilang isang minahan ng ginto na handa nilang pagsamantalahan. Ngunit hindi nila alam na sa likod ng aking mahinhing anyo ay isang katatagan na hinubog ng mga pangaral ng aking ama. At hinding-hindi ko hahayaang yurakan ng sino man ang aking dignidad dahil lamang sa kanilang walang hanggang kasakiman. Sa buong biyahe mula sa bahay ng biyenan, hindi ako kinausap ni Paulo. Nagmamaneho siya na nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, na namumuti na ang mga buko. Sa pagpipigil, nasa tabi niya ako, tahimik na pinagmamasdan ang mga ilaw sa kalsada na dumadaan sa bintana. Ang aking puso ay puno ng pagkadismaya. Akala ko si Paulo ang lalaking nakakaintindi, ang siyang magpoprotekta sa akin sa mga hamon ng buhay. Ngunit ang malupit na katotohanan ay nagpakita sa akin ng kabaliktaran. Pagpasok pa lang namin sa bahay, nang isara ang mabigat na pintong kahoy, sumabog si Paulo na parang isang bombang matagal nang nakasindi. Ibinagsak niya ang susi ng kotse sa mesa. Ang tunog ng metal na tumama sa salamin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Althea, alam mo ba kung gaano mo ako ipinahiya ngayong gabi? Sa harap ni nanay at ng kapatid ko, nakapagsalita ka ng mga salitang puno ng kalkulasyon na parang isang estranghero. Akala ko ikaw ay mapagbigay. Isang taong nagmamahal sa pamilya ng asawa, pero lahat pala ay isang peking maskara? Tiningnan ako ni Paulo ng may galit. Isang tingin na hindi ko pa nakita sa loob ng 3 taon naming pagsasama. Nagsimula siyang magkwento kung gaano naghirap ang kanyang mga magulang para sa kanya. Tungkol kay Katrina, ang kaisa-isang kapatid na babae, na responsibilidad niyang protektahan. Natawa ako sa baluktot na lohika na iyon. Ang responsibilidad bang protektahan ang kapatid ay ang paggamit ng ipon ng asawa para bumili ng mamahaling kotse? O ang responsibilidad ba ng isang anak ay ang hayaan ng kanyang ina na murahin ang kanyang manugang sa harap ng hapagkainan nang walang imik? Hindi ako nakipagtalo. Tinanong ko lang siya ng isang tanong. Paolo, kung ngayon, ang mga magulang ko ang nangangailangan ng pera, kung ang kapatid kong lalaki ang nangangailangan ng kotse, handa ka bang ibigay ang lahat ng sahod at bonus mo nang walang pag-aalinlangan? Natigilan si Paulo. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa galit tungo sa pagkalito. Ngunit mabilis na nanaig ang kanyang pagiging makasarili. Sumigaw siya na pinaghahalo ko raw ang mga bagay, na mayaman ang pamilya ko, at hinding-hindi mangangailangan. Habang ang pamilya niya ay mahirap kaya kailangan ng tulong. Ang kahinaan ni Paulo ay hindi dahil sa pagiging mabait niya, kundi dahil sa kawalan niya ng paninindigan para malaman ang tama sa mali. Pinili niyang isakripisyo ang karapatan ng kanyang asawa para makuha ang peking kasiyahan ng kanyang ina at kapatid. Nang gabing iyon, magkaiba kami ng kwartong tinulugan. Ang pader na naghihiwalay sa amin ay hindi lang mga ladrilyo, kundi ang lamat sa tiwalang niyurakan ng walang awa. Isang linggo matapos ang nakakatakot na hapunan na iyon, nanatiling malamig ang hangin sa aming bahay. Nagiiwasan kami, at kung magkasalubong man, pilit ang aming mga bati. Bigla, isang Biyernes ng hapon, pag-uwi ko galing sa trabaho, naamoy ko ang usok mula sa kusina, at ang bango ng paborito kong adobo na kumakalat sa buong bahay. Nakita ko si Paulo sa kusina. Nagliwanag ang kanyang mukha nang makita niya akong pumasok. Tumakbo siya para salubungin ako. Kinuha ang aking bag, at inanyayahan akong kumain. Humingi siya ng tapat na paumanhin para sa kanyang init ng ulo noong nakaraang linggo. Inamin niyang mali siya, at nangakong hindi na mauulit. Althea, pinag-isipan kong mabuti. Bagong kasal tayo. Hindi dapat tayo mag-away dahil sa pera. Ang pera mo ay pera mo. Hindi ko nahihilingin ulit. Patawarin mo na ako, sabi ni Paulo, habang kinukuhanan ako ng pagkain.
Tiningnan ko siya, at naramdaman ko ang halong emosyon at pagdududa. Ang lalaking sumigaw sa akin noong nakaraang linggo ay ngayon ay kasing amo ng isang kuting. Totoo kaya ang pagbabagong ito? O mayroon itong ibang motibo? Sa buong hapunan, panay ang pagbabalik tanaw ni Paulo sa aming masasayang alaala, sa mga pangako naming magkasama. Hanggang sa huli, ang kanyang pagkukunwari ay napaka-perpekto na. Kung hindi ako isang taong maraming pinagdaanan, marahil ay maniniwala ako sa kanyang katapatan. Ngunit nagsimulang magbigay ng babala ang aking kutob nang biglang naging masipag si Paulo sa paglilinis ng bahay. Lalo na't palagi siyang naglilibot sa bodega na may dahilan na hinahanap ang mga lumang libro para basahin. Tahimik ko siyang pinanood. Napansin ang kanyang mga mata na paminsan-minsan ay sumusulyap sa lumang baul, kung saan ko itinago ang passbook na may 25 milyong piso. Ang biglaang kabaitan na ito ay isang pampatulog lamang pala para mabawasan ang aking pag-iingat, para magkaroon siya ng pagkakataong maghalungkat at hanapin ang kayamanang inaasam ng buong pamilya niya. Nanlamig ako, ang pakiramdam na niloloko ng taong kasama mo sa iisang bubong ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Hindi nais ni Paulo na makipag-ayos dahil sa pag-ibig. Nais niyang makipag-ayos para mahanap kung saan ko itinago ang pera. Para maisakatuparan ang kanyang plano na makuha ito nang walang gulo o puwersahan. Isang Lunes ng hapon, maaga akong nakauwi dahil pansamantalang itinigil ang konstruksyon para sa isang technical inspection. Hindi ko sinabi kay Paulo at tahimik akong umuwi habang iniisip ang kanyang mga kakaibang kilos sa mga nakaraang araw. Pagpasok ko sa pinto, wala si Paulo sa sala. Ngunit mula sa bodega, narinig ko ang mga kaluskos, ang tunog ng paghila ng mabibigat na bagay sa lumang sahig na kahoy. Kumabog ang aking dibdib. Isang pakiramdam ng pangamba ang bumalot sa akin. Tinanggal ko ang aking sapatos. Dahan-dahang umakyat sa hagdanan, sinisiguradong walang ingay. Pagdating ko sa itaas, nakita ko si Paulo. Pawis na pawis. Pilit na hinihila ang lumang baul ng aking mga magulang sa gitna ng sahig. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng maalikabok na bodega, ang mukha ni Paulo ay nagpakita ng isang kasakiman na nakakatakot. Hindi na siya ang mabait at kagalang-galang na asawa na kilala ko. Ngayon, para siyang isang magnanakaw na nagnanakaw sa sarili niyang bahay. Ginamit ni Paulo ang isang maliit na screwdriver para sirain ang lumang kandado ng baul. Ang bawat tunog ng metal ay parang mga saksak sa aking puso. Nakatayo ako roon, nagtatago sa likod ng pinto, at nasasaktan habang pinapanood ang eksena. Ang lalaking ipinangako kong makakasama sa hirap at ginhawa ay ngayon palihim na hinahalungkat ang mga alaala ng aking pamilya. Para lang sa isang pirasong papel na nagkakahalaga ng 25 milyong piso. Sa wakas, bumukas ang kandado. Nagbunyi si Paulo at nagsimulang halungkatin ang mga kumot at lumang damit na iningatan ng aking mga magulang. At natagpuan niya ito. Ang berdeng passbook na nakatago sa ilalim ng baul ay nasa nanginginig na kamay na ni Paulo. Binuksan niya ang passbook. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang numerong 20,000 na malinaw na nakasulat. Nakita kong mabilis niyang isinuksok ang passbook sa bulsa ng kanyang damit. Maingat na isinara ang baul at pinunasan ang kanyang mga fingerprint na para bang walang nangyari. Ang profesionalismo sa kanyang panloloko ay nagpakilabot sa akin. Tahimik akong bumaba, lumabas ng bahay at isinara ang pinto ng marahan. Tulad ng pagdating ko, umupo ako sa aking kotse at hindi ko napigilang umiyak. Hindi dahil sa pera, dahil sa totoo lang. 1,000 piso na lang ang laman ng passbook na iyon, kundi dahil napagtanto kong ang aming pagsasama ay tuluyan nang nagtapos sa sandaling hinawakan niya ang passbook na iyon na may masamang hangarin. Pagkatapos kong lisanin ang bahay na may pagkasuklam at pagkabigla, hindi ako nagmaneho ng malayo. Huminto ako sa isang tahimik na kanto. Isinubsob ang aking ulo sa manibela at hinayaan ang aking mga luha na dumaloy. Umiyak ako hindi dahil sa 25 milyong piso,
Dahil ang pera ay ligtas sa aking personal na account. Umiyak ako para sa aking pagiging inosente at para sa aking minamahal na ama na labis na nag-alala para sa akin. Naalala ko ang mga mata ni Itay noong gabing iyon. Ang mga mata na naglalaman ng masakit na karanasan tungkol sa pagkatao ng iba na nooy akala ko ay medyo OA. Ngayon, bawat salitang sinabi niya ay naging isang mapait na gamot na gumising sa akin mula sa pagkabulag ng pag-ibig. Tinanong ko ang aking sarili. Kung hindi ko sinunod ang payo ni Itay, kung ang 25 milyon ay talagang nasa kamay ni Paulo ngayon, ituturing pa rin ba niya akong asawa? O walang awang yuyurakan niya ako para matustusan ang kasakiman ng kanyang pamilya? Ang sagot ay napakalinaw nang makita ko ang kanyang tuwa, nang hawakan niya ang passbook sa bodega. Makalipas ang 1 oras, pinunasan ko ang aking mga luha, naglagay ng kaunting pulbos para itago ang aking pamumutla, at mahinahong nagmaneho pabalik, na parang walang nangyari. Gusto kong makita kung saan hahantong ang dula na ito. Gusto kong makita ang hangganan ng kawalang hiyaan na kayang abutin ni Paolo at ng kanyang pamilya. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Paolo sa sala, may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Kusa pa siyang nagtimpla ng malamig na orange juice para sa akin. Althea, nakauwi ka na pala. Pagod ka ba sa trabaho? Nilinis ko na yung mga lumang gamit sa bodega para maging maayos. Ang dami palang alaala ng pamilya mo doon, kaya inayos ko na rin. Tumingin ako ng malalim sa kanyang mga mata. Sinusubukang hanapin ang kahit katiting na pagsisisi, ngunit wala akong nakita. Isang tagumpay na pilit na itinatago sa likod ng isang maalagang kilos. Ngumiti ako pabalik. Salamat sa pagod mo. At dahan-dahang umakyat sa hagdan, na may kakaibang gaan sa pakiramdam. Nang gabing iyon, habang katabi ko ang lalaking minahal ko ng buong puso, para akong katabi ng isang mapanganib na estranghero. Niyakap ako ni Paulo. Bumulong ng mga pangako tungkol sa isang marangyang bakasyon, sa hinaharap, at kung paano niya ako babawian. Ipinikit ko ang aking mga mata, naramdaman ang kanyang hininga sa aking batok, at kinilabutan ako. Parang hininga ng isang makamandag na ahas, na naghihintay ng pagkakataon para tumuklaw. Tahimik kong pinanood ang bawat kilos niya sa dilim. Mula sa palihim niyang pag-check sa bulsa ng kanyang damit bago maligo, hanggang sa sunod-sunod niyang pag-text sa kung sino na may misteryosong mukha. Alam kong si Katrina iyon, o si Ginang Cora, ang kanyang mga kasabwat na sabik na naghihintay sa kanilang premyo. Hindi ako kumibo. Hindi ako nagtanong. Pinili kong harapin sila sa dilim sa pamamagitan ng aking matigas na katahimikan. Naghihintay sa sandaling tuluyang mahulog ang kanilang mga maskara, sa harap ng mapait na katotohanan. Kinabukasan, maagang umalis si Paulo papuntang trabaho, na hindi pa nangyari noon. Pagkatapos noon, nakatanggap ako ng text mula kay Katrina. Ang aking hipag ay biglang naging sobrang sweet. Inanyayahan niya akong magkape sa hapon, para raw mag-usap kami, at mawala ang tampuhan. Magalang akong tumanggi. Sinabing abala ako sa construction site. Pero ang totoo, ay para magkaroon ako ng oras na subaybayan ang bawat galaw nila. Gaya ng inaasahan ko, ang matagal na naming CCTV camera sa sala, na itinago ko sa likod ng dekorasyon, at ako lang ang may access sa cellphone, ay nakunan ang palihim na pagdating ni Katrina sa aming bahay sa kalagitnaan ng umaga. Ang magkapatid na Paolo at Katrina ay nakaupo sa sala. Ang kanilang mga muka ay nagliliwanag na parang nanalo sa loto. Kinuha ni Paulo ang passbook mula sa kanyang bulsa at inilagay sa mesa na parang isang kayamanan. Sumigaw si Katrina sa tuwa. Kinuha ito at hinalikan ng paulit-ulit. Sabi ko na sa'yo, Kuya, syempre, itatago ni ate yung pera sa isang tagong lugar. Buti na lang matalino ka at nahanap mo. Sabi ni Katrina, habang hawak ang passbook na may matinding kasakiman. Itong 25 milyon. Maglalagay tayo ng down payment para sa pinakabagong kotse mamayang hapon para mainis ang mga kaibigan ko. At para maging maganda rin ang dating mo sa mga katrabaho mo. Si Paulo ay medyo nag-aalangan. Nakikipag-usap siya sa kanyang kapatid kung paano makukuha ang pera nang hindi ko agad malalaman, ngunit mabilis siyang pinutol ni Katrina na may baluktot na dahilan
na ang passbook ay nakapangalan sa akin, ngunit ito ay yaman ng kanilang pamilya at ginagamit nila ito para sa isang mahalagang bagay. Kaya walang masama. Masaya silang nag-usap tungkol sa kulay ng kotse, tungkol sa mga selebrasyon na darating. Inilista pa ni Katrina ang mahabang listahan ng mga designer items na bibilhin niya pagkatapos makuha ang kotse. Ang kanilang kasakiman ay kitang-kita sa kanilang mga kilos habang sila ay nabubulag ng pera. Hindi nila alam na sa likod ng 25 milyong piso na nakasulat sa passbook ay isang malaking kasinungalingan. Hindi rin nila alam na nakaupo ako sa aking opisina, tahimik na pinapanood ang kanilang kawalang hiyaan sa maliit na screen ng aking telepono na may pagkasuklam. Ang kasakiman ay nag-alis ng kanilang katinuan. Nakalimutan nilang ang isang passbook na may 25 milyong piso ay hindi basta-basta mawi-withdraw na parang pera sa wallet kung wala ang may-ari. Ngunit marahil, ang pagiging kampante ay nagpabulag sa kanila. Naniniwala silang sa kahinaan ni Paulo at sa aking pagiging mabait. Madali nila akong maloloko at makukuha ang lahat. Pinatay ko ang screen ng aking telepono. Huminga ng malalim para pakalmahin ang aking puso. Ang dula ay malapit nang umabot sa kasukdulan. At ako ang magbababa ng kurtina sa kanilang katawa-tawang ilusyon. 2:00 ng hapon, habang kausap ko ang isang kliyente tungkol sa isang bagong disenyo. Sunod-sunod na nag-vibrate ang aking personal na telepono. Isang hindi kilalang numero ang nasa screen, ngunit sinabi sa akin ng aking profesional na kutob at ng matagal kong paghahanda na ito na ang mapagpasyang sandali. Nagpaalam ako sa kliyente at lumabas sa isang tahimik na hallway para sagutin ang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay isang bata at profesional na babae na medyo nag-aalangan. Hello po, Ma'am Althea. Ako po yung bank officer mula sa branch na malapit sa isang luxury car dealership sa BGC. Tumatawag po ako para i-verify ang isang transaksyon. Kasalukuyan po kasing nandito si Sir Paulo at isang Miss Katrina. Nag-present sila ng authorization letter at withdrawal slip na may pirma ninyo. Hinihiling po nilang mag-issue kami ng manager's check na nagkakahalaga ng halos 3 milyong piso mula sa inyong passbook para direktang ibayad bilang down payment sa dealership. Biglang kumabog ang aking dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ang kapangahasan ni Paulo ay lumampas na sa lahat ng aking inaasahan. Nagawa niyang dalhin ang aking passbook sa isang dealership para sa isang transaksyon nang wala ako, na nagpapatunay na talagang minaliit niya ako. Nagpatuloy ang ahente na may pag-aalala. Ma'am, ayon po sa patakaran ng bangko, ang ganito kalaking transaksyon ay nangangailangan ng personal na presensya at pirma ninyo. Ngunit nag-present po si Sir Paulo ng isang authorization letter na may pirma ninyo at kopya ng inyong ID. Dahil sa laki ng halaga, chinek ko po sa system at palihim na kinuha ang contact number ninyo para i-verify bago ko i-approve. Nagpasalamat ako ng taos puso sa mabait na ahente para sa kanyang katinuan at profesionalismo. Ang aking boses ay naging matigas at determinado. Salamat sa impormasyon. Pakiusap. Gawan mo ng paraan na manatili sila dyan ng 15 minuto pa. Sabihin mong Vine verify pa ang balance o may proseso pa sa bangko. Huwag mo silang paalisin. Vangbalang sa Baganggura. Mangalang Paganggura. Papunta na ako ngayon at dala ko ang lahat ng kailangang dokumento para ayusin ito. Pagkababa ng telepono, agad kong tinawagan ng isang lumang kaibigan na pulis para i-report ang pamemeke ng aking pirma at identity theft na ginagamit sa isang malaking transaksyon at hiniling na magpadala ng mga tauhan para mahuli sila sa akto. Bumalik ako sa opisina, inayos ang aking mga gamit ng mabilis na parang isang sundalong papunta sa giyera. Itay, ngayon, ipapakita ko sa kanila na ang daan palabas ko ay hindi lang pera, kundi ang katapangan na protektahan ang sarili laban sa kasinungalingan. Mabilis akong bumaba sa parking, mahigpit na hinawakan ang manibela. Ang aking mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa isang patas na parusa, para sa mga yumurak sa aking tiwala at pagmamahal. Ang aking kotse ay humarurot sa mga abalang kalsada ng Maynila.
Ngunit ang aking isip ay kalmado sa isang kakaibang paraan. Ang lamig mula sa aircon ay hindi nakabawas sa init ng galit na kumukulo sa aking dugo. Ngunit nakatulong ito sa akin na manatiling kalmado para sa huling hakbang. Tumingin ako sa salamin at nakita ang isang determinadong mukha na marahil ay hindi ko pa nakikita sa aking sarili. Ang 25 milyong piso ay isang malaking halaga para sa marami, isang pangarap. Ngunit para sa akin ngayon, ito ay isang malupit na pagsubok para hubaran ang tunay na pagkatao ng mga taong akala ko ay makakasama ko habang buhay. Tinawagan ko si David, ang aking kaibigan mula kolehiyo, na ngayon ay isang police inspector. Ang kanyang malalim at may awtoridad na boses ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Althea, natanggap ko na ang report. Papunta na ang team sa showroom. Maging kalmado ka lang. Lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Paulo sa passbook at pamemeke ng pirma para sa isang ilegal na transaksyon ay malinaw na base sa mga ibinigay mo. Payo sa akin ni David. Nagpasalamat ako sa kanya at mas binilisan pa ang pagpapatakbo. Ang bawat puno sa gilid ng kalsada ay mabilis na dumadaan na parang mga eksena sa isang slow motion na pelikula ng aking maikli at puno ng kasinungalingang pagsasama. Naalala ko ang mga unang araw namin ni Paulo. Ang kanyang mabait na mukha, ang kanyang matatamis na salita. Lahat pala ay isang magandang maskara para itago ang isang bulok na kaluluwa. At isang walang hanggang kasakiman na pinalaki ng sobrang pagpapalayaw ni Ginang Cora. Malapit na ako sa showroom. Huminto ako sa isang kanto para huminga ng malalim. Kinuha ko ang aking telepono. Pinanood muli ang video mula sa security camera kaninang umaga. Nakita ko ang tuwa ni Katrina habang hinahalikan ang passbook na nakapangalan sa akin at nasuklam ako. Ang desisyon ko ngayon ay hindi na dahil sa galit, kundi isang desisyon para sa aking karangalan at ng aking pamilya. Hindi ko hahayaang mapahiya ang aking mga magulang dahil sa isang mahinang anak na niyurakan ng pamilya ng asawa. Ipapakita ko sa kanila na ang aking kabaitan ay may hangganan at kapag nasira ang hangganan na iyon, ang kabayaran ay matinding kahihiyan. Inayos ko ang aking seatbelt. Ang aking mga mata ay nakatuon sa kumikinang na gusali ng car showroom sa unahan. Dito magtatapos ang isang trahedya at magsisimula ang isang bago, malaya, at taas noong buhay. Pagpasok ko sa showroom, ang marangyang kapaligiran, ang amoy ng mamahaling pabango, at ang mga nakakasilaw na ilaw sa mga makikinang na kotse, ay nagbigay sa akin ng kakaibang bigat sa dibdib. Magalang na bumati ang security guard, ngunit tumangulang ako. Ang aking mga mata ay mabilis na naglibot sa gitnang display area. At ayun sila, sa gitna ng mga customer. Si Paulo at Katrina ay kapansin-pansin na parang dalawang taong nanalo sa loto ngunit walang modo. Si Katrina ay nakasuot ng isang masikip na bestida. Hawak ang pinakabagong cellphone. At paikot-ikot na nagpo-pose sa tabi ng isang puting perlas na kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Malakas siyang tumatawa. Walang pakundangang binuksan ang pinto ng kotse. Umupo sa loob at kumaway kay Paulo na may matinding pagmamalaki. Kuya, tingnan mo. Ang ganda ko ba sa loob ng kotse? Sabihin mo kay ate. Ito ang kukunin ko, bagay sa akin ang kulay. Siguradong magugulat ang boyfriend ko. Nakatayo si Paulo sa tabi ng isang sales consultant. Ang kanyang mukha ay may halong pagmamalaki at kaba. Hawak niya ang aking berdeng passbook. Paminsan-minsan ay hinihimas na, para bang ito ang kanyang tiket sa isang bagong antas ng buhay. Mayabang niyang sinasabi sa ahente na siya ang ulo ng pamilya, na abala ang kanyang asawa kaya ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng desisyon. Ang kanyang pagiging mayabang ay nagdulot sa akin ng matinding pagkasuklam. Dahan-dahan akong lumapit. Ang aking mga hakbang ay magaan sa malambot na carpet. Ngunit bawat hakbang ay may bigat na libu-libong kilo. Nakita ko ng sales consultant na nakausap ko sa telepono at nakita ko ang ginhawa at awa sa kanyang mga mata. Aba, Ate Althea. Sigaw ni Katrina nang makita ako. Ngunit agad na nagbago ang kanyang mukha. Mula sa pagkagulat tungo sa peking paglalambing. Tamang-tama ang dating mo, ate. Pinipili namin ni Kuya Paolo itong kotse para sa akin. Ang ganda, di ba?
Pirmahan mo na ang mga papel para mabilis na maproseso ang pera. Lumingon si Paulo. At namutla siya nang makita ako, ngunit binulag siya ng kasakiman. Sinubukan niyang maging kalmado at lumapit sa akin. Bumulong na para bang napakatamis pa ng aming pagsasama. Althea, buti dumating ka. Maganda itong kotse para sa pamilya natin. At para kay Katrina. Pumirma ka lang sandali. Tapos na. Malaki naman ang laman ng passbook mo, di ba? Ano lang ba ang isang kotse para sa kapatid ko? Tumayo ako at tiningnan siya sa kanyang mga sinungaling na mata. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Isang ngiti ng sukdulang paghamak para sa mga taong gustong gamitin ang aking ari-arian para sa kanilang sariling kapritso. Tila natahimik ang buong showroom nang lumapit ako sa transaction table, kung saan nakalatag ang mga dokumento ng bentahan kasama ang aking passbook sa ibabaw. Hindi ko agad kinuha ang passbook. Bagkus ay dahan-dahan akong umupo na may kilos ng isang tunay na may-ari na magbibigay ng huling hatol. Nagmamadaling umupo sa tapat ko sina Paolo at Katrina. Si Katrina ay naguutos sa ahente na magdala ng ballpen, habang si Paolo ay panay ang tingin sa kanyang relo na may pag-aalala. Sa sandaling iyon, pumasok ang ilang lalaking nakasibilyan, ngunit may kagalang-galang na dating si David at ang kanyang mga kasama. Tahimik silang tumayo sa isang sulok, nagmamasid ayon sa plano. Nagbigay ako ng senyas sa sales consultant at malinaw na umalingaw-ngaw ang aking boses. Pakisuyong i-check ang totoong balanse ng passbook na ito dito mismo para marinig ng lahat. Tingnan natin kung sapat ba ito para bayaran ang mamahaling kotse na ito. Nag-alinlangan ang ahente, ngunit pagkatapos kong tumango ng may determinasyon, sinimulan niya ang proseso sa kanyang computer na konektado sa sistema ng bangko. Ngumisi si Paulo, puno ng kumpiyansa. Nakakatawa ka talaga. Malinaw na nakasulat ang 25 milyon dyan, may selyo pa. Nakita ko na. Pumirma ka na lang para hindi masayang ang oras ng lahat, dagdag pa ni Katrina. Masyado ka namang maingat. Ate, pera mo naman yan. Hindi pera ng iba. Bakit kailangan mo pang mag-arte? Bilisan mo. Kailangan ko pang mag-picture at i-post online para ipakita sa mga kaibigan ko. Ang sales consultant, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-check, ay nagpakita ng isang kakaibang ekspresyon. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Paolo at Katrina, at dahan-dahang iniharap ang computer screen sa amin at sinabi sa isang napakalamig na tono, Sir, Ma'am, ayon po sa data mula sa bangko, ang kasalukuyang balanse po ng passbook na ito ay eksaktong 1,000 piso na lamang po. Ang 25 milyong piso po ay na-withdraw at nailipat na sa ibang account 2 buwan na po ang nakalipas. Biglang tumahimik ang buong silid. Kaya maririnig mo ang tunog ng aircon. Ang mukha ni Paulo, na kanina'y namumula sa pagmamalaki, ay biglang naging abo. Si Katrina naman ay napanganga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa numerong 1,000.000 sa screen. Ano? 1,000 piso? Imposible! Althea, anong ginawa mo sa pera? Sigaw ni Paulo. Tumayo siya, akmang aagawin ang passbook, ngunit mabilis ko itong nakuha. Tiningnan ko siya ng mga matang kasing lamig ng yelo. Wala akong ginawa. Iyan ang totoong balanse nito, mula pa noong unang araw, na dinala ko ito sa bahay na ito. Walang laman ang passbook na iyan. Paano ka makakabili ng kotse? Paano ka magyayabang? Nagtawanan ang mga empleyado at customer sa paligid, nang masaksihan nila ang nakakahiyang eksena. Nakatayo sina Paolo at Katrina, sa gitna ng marangyang showroom, mukhang mas hamak at kaawa-awa kaysa dati sa ilalim ng mga mapanghamak na tingin ng mga tao. Ang mapait na katotohanan tungkol sa walang lamang passbook ay hindi lang isang suntok sa kanilang kasakiman, kundi isang masakit na sampal sa kanilang peking dangal na matagal nilang binuo. Habang umaalingaw-ngaw pa ang tawanan, dahan-dahan akong nagsenyas kay David. Agad na lumapit ang mga pulis. Pinalibutan ang transaction area sa gitna ng pagkagulat ni na Paolo at Katrina. Wala nang kulay ang mukha ni Paolo. Hindi siya makapagsalita nang ipakita ni David ang kanyang badge at ipahayag ang kautusan na pansamantalang silang dadalhin sa presinto para linawin ang kaso ng qualified theft
identity theft, at falsification of public and commercial documents dahil sa paggamit ng peking authorization letter. Si Katrina naman ay nag-hysterical. Sumigaw siya, umiyak, at iginiit na wala siyang kasalanan at lahat ay kagagawan ng kanyang kuya. Ang eksena kung saan ang magkapatid ay kinakaladkad palabas ng showroom sa harap ng maraming mapanghamak na mata ay nag-iwan sa akin ng malamig na pakiramdam. Walang tuwa, kundi isang malalim na kalungkutan para sa mga taong nawalan ng pagkatao dahil sa mga material na bagay. Kuya Paolo, Ate Althea, tulungan ninyo ako. Wala akong alam. Gusto ko lang magkaroon ng kotse para sa trabaho. Umiiyak na sabi ni Katrina habang kumakapit sa aking kamay. Ngunit malamig ko itong iwinaksi. Si Paolo ay nakayuko, nanginginig ang kanyang mga balikat. Marahil, ngayon niya lang napagtanto kung gaano kamahal ang kabayaran ng pagtataksil. Pinanood ko silang isakay sa police car at gumaan ang aking pakiramdam ngunit may kasamang pait para sa aking mga magulang. Kung hindi dahil sa katinuan ni Itay, kung nanatili akong isang inosenteng babae na naniniwala sa mga pangako. Marahil ako ang nasa kanilang posisyon ngayon. Tinitiis ang pagyurak at paghamak ng lipunan. Nagpasalamat ako sa sales consultant at sa management ng showroom para sa kanilang kooperasyon. At tahimik na lumabas. Ang kalangitan ng Maynila ay biglang dumilim, na parang isang salamin na sumasalamin sa pagkasira ng isang pamilyang sinubukan kong buuin. Pag-uwi sa bahay, ang tahanang dati puno ng tawanan, ay ngayon ay tahimik na parang isang libingan. Umupo ako sa sala, tinitingnan ang mga mamahaling gamit, na ngayon ay tila walang buhay. Alam kong simula pa lang ito ng mga legal na problema. Ngunit handa akong harapin ito, dahil naiintindihan kong, ang kasinungalingan ay laging may kabayaran na kahihiyan, at hinding-hindi ko patatawarin ang mga taong gustong gawing isang murang biro ang aking buhay. Huminga ako ng malalim. Kinuha ang telepono at tinawagan si Itay. Nang marinig ko ang kanyang malalim at mainit na boses. Umuwi ka na, anak. Biglang bumuhos ang aking mga luha. Sa gitna ng bagyo ng buhay, ang pagmamahal ng isang ama ang pinakaligtas na daungan, ang pinakamatatag na daan palabas na mayroon ako. Ang balita na sina Paolo at Katrina ay dinala sa presinto dahil sa pagnanakaw ng passbook ay kumalat na parang apoy. Wala pang 2 oras. Habang nag-aayos ako ng mga naiwang alaala sa bodega, sunod-sunod na tumunog ang doorbell. Kasabay ng malalakas na sigaw at mura mula sa labas. Si Ginang Cora iyon, ang aking biyenan, na dati matamis ang mga papuri sa akin bilang isang mabuting manugang. Ngayon ay galit na kumakatok. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit. Pagbukas ko ng pinto, agad siyang sumugod, akmang sasabunutan ako, habang walang tigil na nagmumura, gamit ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig mula sa isang taong nagpapakilalang edukado. Ikaw na demonyong manugang, papatayin mo ba ang mga anak ko kaya mo sila ipinakulong? Ikaw ay isang halimaw. Para lang sa pera. Ginawa mo ito? Saan mo itinago ang pera? At binigyan mo sila ng walang lamang passbook para mapahiya sila. Umiiyak at sumisigaw si Ginang Cora. Naniniwala siyang binitag ko, ang kanyang mga kawawang anak, na ako ang utak sa likod ng pagkasira ng kanyang pamilya. Walang salita ng pagsisisi sa ginawang pagnanakaw ng kanyang anak. Walang kahihiyan sa kasakiman ng kanyang anak na babae. Lahat ng sisi ay ibinato sa akin, ang manugang na tagalabas. Tahimik akong tumayo, at tiningnan ang babaeng nagwawala sa harap ko, at mas nakaramdam ako ng awa kaysa galit. Ang bulag na pagpapalayaw, at malalim na kasakiman, ay nagbulag sa katinuan ng isang ina. Ginawa siyang isang nakakatakot, nakasabwat sa sarili niyang dula. Dahan-dahan akong sumagot, ang aking boses ay malinaw, at matigas. Nay, ang anak ninyo po, ang palihim na nagnakaw ng aking passbook mula sa baul sa bodega. Ang anak ninyo rin po ang pumilit sa asawa ko, na gawin ang maling bagay na ito, para matustusan ang kanyang magastos na pamumuhay. Wala po akong binitag na kahit sino. Pinoprotektahan ko lang po ang ari-arian na ibinigay sa akin ng aking mga magulang, at ang batas ang maghuhusga kung sino ang tama at mali.
Lalo pang nagalit si Ginang Cora. Kinuha niya ang plorera sa mesa at akmang ibabato sa akin. Sumisigaw na hindi niya ako patatahimikin. Naidedemanda niya ako sa panloloko. Ang tunay na kulay ng aking biyenan ay tuluyan ng lumabas, hubad at kasuklam-suklam sa kanyang pagkabaliw sa pera. Napagtanto ko na sa bahay na ito, ang pagmamahal ay hindi kailanman umiral. Tanging mga kalkulasyon sa material na bagay na tinakpan ng isang manipis na balat ng pamilya. At sa sandaling ito, naramdaman kong napakatalino ko sa pagpili na lisanin ang magandang impyernong ito. Habang nagwawala si Ginang Cora, isang pamilyar na anino ang biglang lumitaw sa pinto. Si Itay iyon, ang matandang propesor na may mabait na anyo, ngunit may mga matang nagliliyab sa awtoridad. Pumasok siya ng walang imik. Dahan-dahang lumapit at tumayo sa tabi ko. Inilagay ang kanyang mainit na kamay sa aking balikat, na parang nagbibigay ng lakas. Ang presensya ni Itay ay nagpatahimik sa buong silid. Maging si Ginang Cora ay natigilan sa kanyang kagalang-galang na tindig. Tumingin ng diretso si Itay sa mga mata ni Ginang Cora. Ang kanyang boses ay malalim ngunit malakas. Bawat salita ay may bigat. Ginang, ipinagkatiwala ko ang aking anak sa inyong pamilya para sa kanyang kaligayahan, hindi para maging biktima ng kasakiman at kasinungalingan ninyo. Sinimulang ilahad ni Itay ang bawat pangyayari. Mula sa kanyang mga payo, bago ang kasal, hanggang sa pagkakaalam niya sa tunay na ugali ng pamilya ni Paulo, ngunit binigyan pa rin niya ang kanyang anak ng pagkakataon na matuto. Binanggit niya ang halaga ng 25 milyong piso, hindi bilang simpleng pera, kundi bilang karangalan ng isang pamilya ng mga edukador na nag-ipon buong buhay para sa kanilang anak. Matigas niyang ipinahayag na gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas at koneksyon para kasuhan ang mga yumurak sa ari-arian at dignidad ng kanyang anak. Akmang sasagot si Ginang Cora, ngunit itinaas ni Itay ang kanyang kamay. Huwag na kayong magsalita, hayaan nating ang batas ang magpasya batay sa ebidensya, at naniniwala akong ang katotohanan ay laging mananaig. Aalis ang aking anak sa bahay na ito nang may dangal. Samantalang ang inyong pamilya ay haharapin ang mga kahihinatnan na kayo mismo ang gumawa. Habang pinapanood ko si Itay na ipinagtatanggol ako, lahat ng sakit at kahihiyan na aking naramdaman ay biglang naglaho. Napagtanto ko na kahit gaano pa kapait ang buhay, kahit gaano pa kahirap hulaan ang puso ng tao, mayroon akong isang matatag na sandalan ng aking pamilya. Inakay ako ni Itay palabas ng bahay na iyon. Iniwan sa likod ang mahihinang mura at ang desperasyon ng isang pamilyang bumabagsak. Paglabas namin, ang sariwang hangin ng hapon ay nagpalawak ng aking dibdib. Alam kong may mga hamon pa sa hinaharap, ngunit sa proteksyon ng aking mga magulang at sa aking sariling dangal, sisimulan ko ang lahat muli, isang bagong buhay na tunay na sa akin, kung saan walang lugar para sa kasakiman at kasinungalingan. 3 araw matapos ang insidente sa car dealership, nakaupo ako sa interrogation room ng presinto na may kakaibang kalmado. Ang itim na ballpen sa mesa ay tila naghihintay ng isang huling desisyon para wakasan ang isang pagkakamali sa aking buhay. Ipinasok si Paulo. Mukhang pagod, may balbas, at may malalalim na eye bags. Nang makita niya ako, bigla siyang sumugod. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay sinubukang abutin ang aking kamay habang walang tigil na nagmamakaawa. Althea, pakiusap, iligtas mo ako ngayon. Sinunod ko lang si Nanay at si Katrina. Na-pressure lang ako. Kaya ko nagawa yon. Sabihin mo sa pulis na ipinahiram mo sa akin ang passbook. Iurong mo ang kaso at pangako kong gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay. Ang aking tingin sa kanya ay wala ng galit, kundi awa na lamang para sa isang taong hanggang sa huli ay hindi kayang harapin ang sariling karuwagan. Kinuha ko mula sa aking bag ang mga dokumento na inihanda ng aking abogado at dahan-dahan kong inilapag sa mesa. Ito ay ang petisyon para sa aming Declaration of Nullity of Marriage, annulment, sa grounds ng psychological incapacity at fraud. Tumingin ako ng malalim sa mga mata ni Paulo
Ang aking boses ay malinaw at kalmado. Paulo, hindi ka na pressure. Ginawa mo ito dahil minaliit mo ako. Minaliit mo ang aking sakripisyo at pagmamahal para sa pamilya mo. Ang pera sa passbook na iyon ay basura lang para sa akin. Ngunit ito ang salamin na nagpakita ng iyong tunay na pagkatao. Isang duwag at sakim na lalaki. Nanginginig na umiyak si Paulo. Inilapag ko ang isa pang dokumento sa tabi ng petisyon. Pirmahan mo ang annulment na ito nang walang kondisyon at hindi ka hihingi ng kahit anong hatian sa ari-arian. Kapalit nito, pipirmahan ko ang affidavit of desistance para iurong ang mga kasong kriminal laban sa inyo ni Katrina. Ito na ang huling pabor na gagawin ko para sa pamilya mo, ang hindi kayo hayaang mabulok sa kulungan. Tiningnan ni Paulo ang mga papeles na parang isang hatol ng kamatayan para sa kanyang peking pagkatao, ngunit naging tiket niya para hindi makulong. Nanginginig niyang hinawakan ang ballpen. Mabilis na pumirma, habang ang kanyang mga luha ay tumutulo sa puting papel. Tumayo ako. Isinara ang aking bag nang may determinasyon. Sa sandaling pumirma siya, ako mismo ang nagtanggal ng tanikala ng isang nakalalasong pagsasama. Lumabas ako ng presinto. Ang sikat ng araw ay mainit sa aking balat, ngunit hindi na ako nasasaktan. Isang bagong lakas ang dumadaloy sa aking dugo. Mula ngayon, hindi na ako asawa ni Paulo. Ako na lang si Althea. Isang babaeng nalagpasan ang bagyo sa pamamagitan ng katinuan at sariling dangal. Ang buhay ay napakapatas. Ang mga nangyari kay Paulo at sa kanyang pamilya sa mga sumunod na araw ay parang isang domino effect na hindi na mapipigilan. Ang nakakahiyang eksena sa car dealership ay palihim na video ng mga bystanders at naging viral sa Facebook at TikTok. Dahil nakasuot si Paulo ng ID lace ng kanyang kumpanya sa video, umabot agad ito sa HR nila. Isang linggo matapos siyang makulong, napilitan si Paulo na mag-resign dahil binalaan siya ng kumpanya na tatanggalin siya dahil sa malubhang paglabag sa Code of Ethics na sumisira sa imahe ng kanilang korporasyon. Ang lalaking dati ipinagmamalaki ang kanyang posisyon ay ngayon ay isang walang trabaho na may dalang mantsa na hindi na mabubura. Tinalikuran siya ng mga katrabaho. Iniwasan ng mga kaibigan. Nagkulong si Paulo sa lumang bahay ng kanyang mga magulang kung saan ang kahirapan at ang mga panunumbat ni Ginang Cora ay bumalot sa bawat sulok. Hindi rin maganda ang kinahinatnan ni Katrina. Ang mayaman niyang boyfriend ay agad na nakipaghiwalay nang malaman niyang sangkot siya sa kaso. Natakot ang lalaki na madamay ang pangalan ng kanyang pamilya. Si Katrina, mula sa isang babaeng nangangarap ng mga mamahaling kotse at gamit, ngayon ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Ang kanyang pagiging maluho at kasakiman ay nag-alis sa kanya ng lahat ng magagandang pangarap. Si Ginang Cora, ang dating mayabang na biyenan, ay natikman din ang pait nang ang kanilang bahay ay mas lalo pang dumilim dahil sa mga utang na lihim na ginawa ni Katrina. Hindi na siya makapagyabang tungkol sa yaman ng kanyang manugang, hindi na rin makapagmura. Ang batas ng karma ay walang pinipiling tao. Ito ay mabagal, ngunit tiyak. Mula sa malayo, naramdaman kong gumaan ang aking puso. Hindi dahil sa paghiganti, kundi dahil alam kong ang hustisya ay naisakatuparan sa pinakamalinaw na paraan. Bumalik ako sa aming bahay, sa huling pagkakataon, para kunin ang mga natitirang gamit. Ang bahay na pinangarap kong maging aming tahanan, ay ngayon ay isang walang laman at malamig na espasyo. Hindi ko kinuha ang anumang gamit na binili naming magkasama. Kinuha ko lang ang aking mga libro, mga architectural drawings, at lalo na ang lumang baul sa bodega. Ang baul na ibinigay sa akin ng aking mga magulang bilang paalala ng aking pinagmulan at dangal. Nang hawakan ko ang mga kumot na amoy albatros, naramdaman kong kumirot ang aking puso. Ang daan palabas pala na sinasabi ni Itay ay hindi lang ang 25 milyon, kundi ang mga simpleng bagay na ito. Nasa isang pamilyang nagturo sa akin kung ano ang sapat at kung ano ang mahalaga. Inilabas ko ang baul, isinara ang pinto, at nagpaalam sa nakaraan para harapin ang isang bagong paglalakbay. Isang buhay na malaya. Walang kalkulasyon, walang kasinungalingan,
umalis ang maliit na truck na may dala ng aking mga gamit. Nagmaneho ako. Tinitingnan sa salamin ng aming lumang bahay na unti-unting lumiliit at nawawala. Gumaan ang aking pakiramdam. Alam kong mula bukas, magsisimula ako muli, dala ang aking mga pangarap, ang puhunan mula sa aking mga magulang, at higit sa lahat, ang pagkatao ng isang babaeng may kontrol sa kanyang sariling kapalaran. Ang sikat ng hapon sa Maynila ay tumatama sa salamin ng aking kotse, ngunit naramdaman kong mainit ito. Isang init ng kalayaan at dangal na hindi kayang bilhin ng anumang pera. Pagbalik ko sa yakap ng aking mga magulang, matapos ang lahat ng legal na proseso, para akong isang batang muling isinilang mula sa abo ng pagkasira. Hindi ako sinumbatan ng aking mga magulang. Sa halip, kumuha si Itay ng plane tickets para sa isang bakasyon sa Palawan. Ang mga araw sa El Nido, madalas kaming maglakad ni Itay sa dalampasigan. Si Inay naman ay abala sa pagpapakain sa akin ng masasarap na pagkain. Althea, anak, minsan kailangang dumaan ng babae sa madilim na kabanata para mas mapahalagahan niya ang liwanag. Huwag kang malungkot para sa isang lalaking hindi karapat-dapat. May talento ka, may pamilya ka, at higit sa lahat, napanatili mo ang iyong dangal. Hinawakan ni Inay ang aking kamay. Tumingin ako sa malawak na karagatan at naramdaman ang kapayapaan. Ang mga galit at kahihiyan ay tila naglaho na. Ang dagat ay malawak, ngunit mas malawak ang puso ng tao. Kung matututo kang magpatawad, lahat ng bagyo ay lilipas, sabi ni Itay. Pinanood namin ang paglubog ng araw. Napagtanto kong ang kaligayahan ay hindi nasa dami ng pera o sa isang magandang asawa, kundi sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ang bakasyon na iyon ay naghilom sa akin. Tinulungan akong mahanap muli ang aking sarili. Naintindihan kong ang yaman ay isang kasangkapan lamang. Ang pagmamahal ng pamilya at ang sariling katatagan ang pinakamahalagang yaman. Pagkatapos ng bakasyon, bumalik ako sa Maynila na may bagong lakas. Hindi na ako ang malungkot na si Althea. Sinimulan ko agad ang pangarap kong magtayo ng sarili kong architectural firm. Muli, inilabas ni Itay ang passbook. Ngayon, ibinigay niya ito sa akin na may ngiti. Anak, ang pera na ito ay hindi na daan palabas. Ito na ang iyong panimula para lumipad ka gamit ang sarili mong mga pakpak. Nagrenta ako ng isang maliit na opisina. Pinalamutian ito ng simple ngunit eleganteng estilo. Sa tulong ng aking ipon at ng suporta ng aking mga magulang, nalagpasan ko ang mga unang pagsubok. Ang aking kumpanya, na pinangalanan kong Lumiere Designs, ay mabilis na nakilala. Nagtrabaho ako ng walang tigil, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa passion. Pagkatapos ng isang taon, ang Lumiere Designs ay naging isang kilalang pangalan sa industriya. Hindi ko na kailangang tumingin sa mukha ng iba para mabuhay. Ginamit ko ang bahagi ng aking kita para suklian ng aking mga magulang. Ipinagtayo ko sila ng isang bahay bakasyunan sa Tagaytay. Habang tinitingnan ko ang ngiti sa mukha ni Itay, alam kong tama ang aking desisyon. Isang maulan na hapon, habang paalis na ako sa opisina, nakita ko ang isang payat na lalaki na naghihintay sa labas. Si Paulo iyon. Ang aking dating asawa na halos 2 taon ko nang hindi nakikita. Mukha siyang miserable. Ang dati niyang magarang suit ay napalitan ng isang kupas na jacket. Nang makita niya ako, akma siyang lalapit ngunit natigilan. Althea, gusto lang kitang makausap sandali. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero sa lahat ng oras, pinagsisisihan ko ang lahat ng nagawa ko sa'yo. Nanginginig ang boses ni Paulo. Ikinuwento niya ang kanyang mahirap na buhay, ang pag-alis ni Katrina. Humingi siya ng tawad, hindi para makipagbalikan, kundi para gumaan ang kanyang kalooban. Tahimik akong nakinig. Walang galit, walang sakit. Isang pagwawalang bahala, na para bang nakikinig ako sa kwento ng isang estranghero. Ngumiti ako ng bahagya. Paolo, matagal na kitang pinatawad, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi para maging malaya ako. Tapos na ang nakaraan.
Mabuhay ka ng maayos. At ituring mo itong isang aral. Sumakay ako sa aking kotse. At nilagpasan siya na parang isang multo ng nakaraan. Sa salamin, nakita kong nakatayo pa rin siya sa ilalim ng ulan. Maliit at kaawa-awa. Ang kanyang pagsisisi ay huli na. May mga pagkakamaling maaaring itama, ngunit may mga pagtataksil na pumapatay sa lahat ng pagmamahal ng tuluyan. Nagmaneho ako papunta sa bahay ng aking mga magulang, kung saan naghihintay ang hapunan. Ang aking puso ay magaan, na parang isang ibong nakalaya sa hawla. Binigyan ako ng aking ama ng isang passbook na may 25 milyong piso bilang regalo sa kasal at panigurado.